COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Happy New Year! Ito po si Heidi Bernardo Sampang bumabati sa bawat isa ng isang pinagpalang 2022. Welcome po sa pambungad na episode ng COVID Watch Weekend para sa taong ito. Sa balitang COVID Watch, maya-maya ay maririnig po natin ang pahayag ng DOH tungkol sa tumataas na namang kaso ng COVID-19 sa bansa, ang pagtunton sa mga nakasalamuha ng ika-4 na imported Omicron variant case at ang pagkonsidera ng Metro Mayors sa mandatory na vaccination. Makikilala rin natin maya-maya ang ating frontliner of the week na nakausap ni Joy Kawayan Combatir at ang special report ni Mari Boyles Aragona. Mayroon ding inihandang devotional talk si Kuya Dan Andrew Cura na hindi po natin dapat palampasin. COVID-19 Watch. Inasahan na ng Department of Health ang pagtaas ng COVID-19 cases matapos na luwagan ang restrictions o alert level sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang muling paglundag ng kaso ay dahil sa holiday-related mobility at pagiging kampante sa minimum public health standards. Sa kabila nito, tiniyak ni Vergere na patuloy na binabantayan ang sitwasyon kahit hindi pa matiyak kung ang Omicron variant ang dahilan ng pagtaas ng kaso. Nananawagan naman ang DOH sa publiko at mga local government units na tiyaking na ipatutupad ang mga health protocol. Samantala, kinumpirma rin ng DOH na 22 sa close contacts ng ika-4 na kaso ng Omicron variant sa bansa ang natunton na nila. Kabilang dito ang mister ng pasyente na nagpositibo rin sa COVID-19. Nananatiling dominant ang Delta variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng COVID sa ibang mga bansa dahil sa Omicron variant. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ang unti-unting pagtaas ng kaso sa bansa ay hindi pa dulot ng Omicron variant. Anya, wala pang naitatalang local transmission ng Omicron variant sa bansa. Gayunman, dapat ituring anya ng bawat isa na laganap na ang Omicron variant para mas maging maingat. Dinepensahan ni Health Secretary Francisco Duque III ang pasya ng DOH na hindi na mag-post ng daily COVID-19 reports sa social media simula ngayong Enero upang tumutok sa qualitative at situational reports sa website nito. Tiniyak ni Duque sa publiko na magbibigay ang DOH ng mas maraming analysis at situational reports sa daily COVID report na mas madali umanong maiintindihan. Pag-iisahin na lamang anya ang case bulletin at ang situational report, ngunit mas magiging qualitative ito at hindi lamang puro numero. Base sa DOH, magbibigay pa rin ito ng daily case updates sa website na doh.gov.ph/COVID-19 tracker kada alas 4 ng hapon. Naglalaman din ang public tracker ng detalyadong impormasyon sa COVID-19 case bulletin at daily situational report. Pinag-aaralan na ng Metro Manila Council o MMC na gawing mandato ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa rehiyon. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos, inaprubahan ng 17 alkalde sa Metro Manila ang isang resolusyon na bubuo ng technical working group na mangunguna sa pag-aaral. Aniya, magiging katuwang ng technical working group sa pag-aaral ang Interagency Task Force at aalimin ang magiging legalidad nito. Paliwanag ni Chairman Abalos, sa ilalim ng mandato ang pagbabakuna ay ang pagtatalaga sa vaccination cards bilang requirement para makapasok o makabisita sa partikular na lugar.
Sa puntong ito, ating kilalanin ang ating tampok na Frontliner of the Week na nakapanayam ni Joy Kawayan Combatier. Marami tayong natutunan ngayong panahon ng pandemya. Ating balikan ang ilan sa mga ibinahaging leksyon ng ating mga frontliner. Para kay Dr. Renato Ureta, Municipal Health Officer ng Bayan ng Tantangan sa South Cotabato na halos 30 dekada na sa public health, may mga itinurong leksyon sa ating healthcare system ang kasalukuyang nararanasang pandemya na dapat bigyang pansin ng mga mambabatas at mga tagapamahala ng ating bansa. Number one is dapat mag-invest sila sa health. Na-experience natin ang daming namatay, mga doktor, na mga nurses, dahil hindi tayo prepared. So at least ito ay maging reference ng ating mga lawmakers. Dapat i-equip yung mga hospital, dagdagan ang mga health personnel, bigyan ng tamang salary. Actually, ang health sector is hindi recognized. Ngayon lang na-recognize how important ang mga health workers. Pwedeng isira ang mga establishment na iba, pwedeng ipastop ang eroplano, pero ang hospital, health centers, hindi po pwede ipasira during pandemic. So, sana ito ang maging eye-opener ng mga legislative na sana kung i-modernize nila ang military, sana i-modernize din ang health. Dapat na ito ang wake-up call sa atin na dapat prepare tayo. May mga personal na realizations naman si Cynthia De Vilon sa loob ng 2 buwang nawalan siya ng trabaho dahil nagsara ang kanilang clinic noong panahon ng lockdown. Personally, yung time with the family, yun po yung parang mas na-treasure nung pandemic. Kasi, hindi pa po kasi pandemic, parang nakaisip parang, okay, andyan lang man sila, okay lang man lahat. Pero nung nag-pandemic, parang doon mo na-realize na everyday, hindi mo alam kung anong bukas, hindi mo alam kung anong naghihintay sa'yo. So, you really have to treasure kung ano yung meron ka ngayon. I-treasure yung family, yung friends. And para po sa akin, yung parang nag-slow down po ako ba, naging positive ano yung siya sa akin na you just have to breathe, you just have to slow down. Hindi lahat minamadali, naka-realize ako ng mga ganung and more times sa self, sa devotion po. Parang dun po talaga ako nag-grow sa ganung situation. Marami namang nakita na positibong resulta ng pandemya ang medical technologist na si Jude Christian Daanoy, partikular sa kalikasan, sa pamilya at sa komunidad. Yung first ko talaga na na-observe na nakabenefit dito is nakapagbigay siya ng chance sa nature generally na makapagpahinga. Kasi according sa mga articles na nabasa ko, meron tayong reduced carbon emissions at less yung paper na nagagamit. It gave time nature to heal. And aside from that, this event, as we all know, is a life-changing event. It took our plans away, but isolating yourself can be dreadful siya. But it provides a lot of realizations for us. People did what they have never done before. And aside from that, they were able to explore and improve the certain skill sets that they already have. And aside from that, the relationship with their family is usually improved. Parang mas nabibigyan nila ng importansya yung relasyon nila sa pamilya at sa kaibigan nila. Kasi isolation kasi parang meron siyang effect sa atin. Kasi as humans, syempre, we are all connected. We have to be more sociable para ma-feel natin yung warmth ba, kumbaga. And also, since the effect of the pandemic has devastating effects, at least nagkaroon ng awareness yung common masses natin, since nagkaroon ito ng devastating effects sa economy or sa system overall, na-expose po yung ibang underlying issues natin na considered as law. And once ina-acknowledge natin na mayroong problema, it could pave way to create solutions for a better future. Naniniwala naman ang award-winning volunteer doctor na si Dr. Roel Cagape na may pagpapalang dala ang pandemyang ito sa bawat pamilya kung titingnan ito sa tamang perspektibo. This pandemic is blessing in disguise, especially for families, yung may mga anak. Dahil sa halip na dagahin lang nila ang kanilang mga anak sa school, ngayon they have all the time para magbandi sa kanilang mga anak. Dahil kailangan nilang tulungan ang kanilang mga anak sa kanilang mga module. Kung nakikita na sana ng mga magulang, ang kanilang pagtuturo sa kanilang anak ay isang paraan para maging closer ang kanilang relationship. Mas mabuti sana, sa halip na magalit sila dahil hirap turuan ang kanilang mga anak, naliman na lang nila ang kanilang patience dahil magiging strong ang kanilang relationship with their children.
Imbes na ibang tao ang kanilang hayaan na turuan ng kanilang mga anak at isipin naman natin, 40 to 50 children sa kada classroom at isang teacher lang. Paano kaya matuturuan ng mabuti ang mga anak na ganyan? Lalo na kung sakali ang isang teacher ay temperamental, may marinig pa tayong mga teacher na nagtatako ng mga eraser, ng mga tiyok, naninigaw, nananakit. So ngayon, mga magulang na ang magtuturo sa kanilang anak. At isa pa, sabi ko nga, yung mga hindi nakagraduate sa high school ng mga magulang, matututo sila sa pagturo nila sa kanilang mga anak. Baka mamaya darating ang panahon na itong mga magulang ay makukuhanin ng exam para kung sakaling pumasa sila sa exam na yun, pwede na silang gumagraduate sa high school. Kasi ang pag-aaral nila sa pamamaraan ng pagturo nila sa kanilang mga anak sa modular classes. Ang malaking bagay na nangyari talaga sa atin ngayon ay marami ng time ang mga magulang para maging strong ang kanilang relationship sa kanilang mga anak. At saka may mga parents na rin ngayon na nagtatanim. Ngayon ko lang din narinig itong mga plantito, mga plantita, yan ang marami natin nakikita sa Facebook. Somehow nakakatulong sa ating environment. Ibinahagi naman ng nurse na si Rona Hanyola ang mga bagay na kanyang natutunan, lalo na sa aspetong espiritual at kung anong dapat nating bigyang halaga. Personally po, this pandemic has taught me to really focus on what is important. Unang-una po, yung relationship ko kay Lord. I realized that nothing in this world is permanent. Even our family, even our finances, lahat ng meron dito sa mundo. To live is a gift na it's a privilege to be given this life. And yung sabi ng Lord sa words niyan, many are the plans in a man's heart, but his purpose prevails. Yung truth na yun ba na marami tayong gustong gawin sa buhay, pero pag ang Lord na ang gumalaw, wala na tayong magagawa. Parang our life here is just a myth. And we must value our life and the people around us, the things that God has entrusted to us, and how can we maximize those resources we have to reach out for more souls. Lessons like really valuing what's more important and knowing whom are you founded. Kanino ka pa talaga nakakasit. Kasi ang fear naman, nakikip in siya sa atin, is yung confidence natin nandito sa mundo. But if you know that your life is in God and you have the security with your relationship with the Lord, there's nothing to fear. So we must hold on to God's word and His purpose for us and to really value the things that He entrusted upon us, to focus on what is more important. Inilantad ng pandemya ang mga isyu ng lipunan na dapat nating tugunan, mga leksyon ng buhay na dapat nating bigyang pansin, at itinuro nito sa atin kung ano ang dapat pahalagahan. Huwag kalimutan ang mga bagay na natutunan noong nakaraang taon at baunin ito sa bagong taon. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan, Combatier. Salamat Joy at salamat din sa ating Frontliner of the Week. Samantala, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta sa FEBC, sa panalangin at maging sa inyo pong pinansyal na tulong. Kung kayo naman po ay interesadong mag-donate para sa ating gawain, bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o kaya ay tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari na rin pong mag-donate para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng GCash. Sa ating namang special report ngayon, bigyang daan po natin ang mga impormasyon tungkol sa nagpapatuloy nating laban kontra COVID-19. Narito si Mari Boyles Aragona. Patuloy na ang pagpapaalala ng pamahalaan ukol sa risk ng pagkalat ng Delta variant ng COVID-19 na mas nakakahawa kumpara sa mga una nitong variant. Bukod pa rito ay ang mga bagong ebidensya na ang COVID-19 ay hindi lamang airborne kundi aerosol din. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Narito ang paliwanag ni Dr. Tony Dance, profesor ng UP College of Medicine at convener ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. Noong una po, ang inakalang main way na kumakalat ang COVID-19 is through droplets, no? So malalaking pilansik po 'yan ng luha, laway, sipon na within 1 or 2 meters bumabagsak sa sahig o sa lamesa o kung saan man tayo naroroon.
At pag bumagsak po siya, pwede namang pumunta sa ating mga kamay. Yun naman po yung fomite transmission. At pag naghahawak tayo ng kamay ng ibang tao o naghahawak tayo ng mga bagay na hinawakan ng ibang tao at nagkamot tayo ng mata or ilong, pwede hong pumasok sa ating katawan. Yung aerosol, hindi pa masyadong accepted ng maraming public health organization until recently. Ano po ba yung aerosol? Yung aerosol, pinong-pino po yan na mga particles. Parang usok po siya, kumakalat, at hindi bumabagsak kaagad. Nananatili siya sa air, sa hangin, for a long time. No? Itong sabi, the virus can spread in poorly ventilated or crowded indoor settings where people tend to spend longer periods of time. This is because aerosol remains suspended in the air or travels farther than 1 meter. Sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng virus, anong maaring gawin ng simbahan upang ligtas na makapagsamba at magtipon-tipon ngayong pinapayagan na muli ang sama-samang pagsamba? Narito ang ilang guidelines mula kay Dr. Lay Camiling Alfonso, Technical Specialist ng Philippine Society of Public Health Physicians at Secretary ng Alliance for Improving Health Outcomes. When we reopen our churches, how can we make it safe? Because we know, dahil alam natin kung paano na kumalat ang virus, kaya nating kalkulahin yung ating risk at i-reduce po natin yung ating exposure. Yan po yung sagot namin dyan, yung 4 dapat. Isa-isahin natin, ano yung 4 dapat? Letter A, air circulation or ventilation. Kailangan merong magandang ventilation. P, physical distancing 1 meter or more. A, always use face mask and face shield. And T, time of interaction less than 30 minutes. Actually po, the shorter the better. So yung A po, air ventilation. Ngayon po, dahil airborne na siya, we say this is going to be required in the scoring for 4 dapat. Kung indoor ka or outdoor, good ventilation or bad. Physical distancing, 1 meter or more, mas malayo, mas maganda. A, always wear mask and shield. Kailangan well-fitting yung mask. Hindi po pwedeng nahuhulog-hulog lang. If possible, mag-double mask. Make sure po na yung inyong mga ate, yung mga kapatid, yung mga nanay, tatay nyo, bago lumabas, okay na okay ang fit ng mask. Last po, time of interaction. 30 minutes or less. Actually, at the end of the day, hindi naman po nagbibilang si COVID. Hindi na sinasabi na, uy, Eddie, ano na ha, 20 minutes ka na, pwede na. Hindi po sasabihin ng virus yon. So, kung nabahingan ka, kahit 1 minute lang, nabahingan ka sa mukha mo, yung segundo na yon, enough na yun para mahawa ka. So, this is just really a guideline. No? Kumbaga, approximation po, kung wari ikaw ay nandun sa isang lugar, the shorter the time of interaction, the better. Kung mas maiksi ang panahon na pwede kang ma-expose, the better. Hindi lang siya basta sa utak lang natin, parang hindi lang siya guideline or parang the way that this scoring system was designed is para kayo mismo malaman ninyo kung yung sitwasyon na inyong pupuntahan o kung saan ninyo nahanap ang inyong sarili or kung nasan kayo ganun, ay safe o hindi. Halimbawa po sa churches natin, we can already see kung yung activity or yung situation sa church ay kumbaga risky ba or relatively safe. No? There's no 0% risk. Pero ang tanong po dyan, ito ba, ligtas pa to, doktora, kung magko-choir practice kami, or ligtas ba to kung mag-hold kami ng ganitong meeting dito. At the end of the day po, ang dami mong kailangan i-considera. Yung laki ng room, yung dami ng tao, ano yung activity. 4 dapat, 3 sapat, simple enough, enabling environments, para pong pagtatawid tayo, di ba? Hindi tayo tatawid nang hindi tayo tumitingin sa left or sa right. Diba? We always check, ito bang lugar na to, makaka-fulfill ako ng 4 dapat. Makakatulong din po siya sa atin para pumili ng mga lugar at ng mga aktibidad na maaring mas maging safe para sa lahat. Bilang mga mananampalataya, tinawag tayo ng Panginoon upang mahalin ang ating mga kapwa, lalo na ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa gitna ng isang pandemya, walang mas mainam pang paraan para isabuhay ito sa pamamagitan ng pagtitiyak ng ating pagtitipon-tipon at araw ng pagsamba ay mananatiling ligtas para sa isa't isa. Para sa FEBC News, ako po si Marie Boyles Aragona.
Ngayon naman, narito po ang isang devotional talk para sa bagong taon, hatid ng CEO ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Nagbubukas na ang mga mall, sinihan, paaralan at simbahan. Bukas na ang Pilipinas sa mga turista mula sa ibang bansa. May plano pa ring payagan ng mga bata na mag-caroling ngayong Pasko. Pakiramdam natin ay lumaya na ang bayan. Pero may kahalong pag-aatubili. Tuloy-tuloy na nga ba ito? O baka magkaroon na naman ng surge at bumalik tayo sa lockdown? Para sa mga napapagod na sa kahihintay ng walang tiyak na inaasahan, narito ang ilang pangako at tagubilin ng Panginoon mula sa kanyang sariling salita. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo, Kabanatang 11, Talatang 28. Lubhang nakapapagod ang buhay na naka-lockdown sa mahabang panahon. Marami ang nawalan ng trabaho at pagkakakitaan. Tila walang katapusan ang mga Zoom meeting. At malaking stress ang idinulot ng online classes sa mga estudyante. Marami ang nakaranas ng pisikal, emosyonal at mental na pagkahapo. Halos hindi makaahon sa depression at kawalan ng pag-asa. Huwag nating pilitin na labanan ang kalungkutan at kabiguan sa sariling lakas. Bagkus, idulog natin ang mga ito kay Jesus. Hindi niya tayo bibiguin kung hindi bibigyan niya tayo ng tunay na kapayapaan at kapahingahan. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. 2 Korinto, Kabanatang 4, Talatang 16. Dahil sa COVID-19, nakita natin ang hangganan ng ating lakas at kung gaano tayo kadaling panghinaan ng loob. Subalit, gaano man tayo kahina, palalakasin tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin na baliwala o hindi totoo ang ating mga paghihirap. Kailangan nating tignan ang mga ito sa liwanag ng layunin ng Diyos at sa pangako niya ng bagong buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Iyon ang magbibigay sa atin ng katatagan para sa bawat araw. Magpakatatag hanggang wakas. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Santiago, Kabanatang 1, Talatang 2-4. Isinulat ito ni Santiago para ipakita sa mga mananampalataya kung ano ang bunga ng mga pagsubok. Sa bawat pagtitiis, nararanasan natin kung paano kumikilos ang Diyos kung tayo'y nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Sa bawat pagsubok, maging ito man ay pagkawala ng mga mahal sa buhay dahil sa COVID o sa pinansyal na krisis o ano paman, mayroon tayong pagkakataong lumago bilang tagasunod ni Kristo. Hikayatin nyo ang isa't isa sa paggawa ng kabutihan. Tinuruan tayo ng Diyos sa pandemyang ito kung paano nating dapat alagaan hindi lang ang ating sarili, kung hindi ang ating kapwa. Huwag nating kalimutang ito kahit tuluyan ng magbukas ang ekonomiya. Sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Hebreo, Kabanatang 10, Talatang 24. Kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob dahil sa takot o pangamba, huwag kang tuluyang lumayo o humiwalay sa iba. At kung ang kapwa mo naman ang pinanghihinaan ng loob, tulungan mo silang mapagtagumpayan ang kalungkutan. Bahagi tayo ng isang komunidad at marapat lang na pagmalasakitan natin ang isa't isa. Ipinakita sa atin ng Diyos na ginagamit niya ang 2 taon ng pandemyang ito para iparana sa atin ang kanyang biyayang laging bago araw-araw.
panghuli, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Sabi ng Panginoong Hesus kay Pablo, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Pangalawang Korinto, Kabanatang 12, Talatang 9. Paulit-ulit nating nababasa sa Biblia kung paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan tuwing may mga sitwasyong tila wala ng pag-asa. Sa panahon ng sukdulang kahinaan, pagdadalamhati o kabiguan, sa mga panahong wala tayong kakayanang tulungan ang ating sarili, tanging sa biyaya ni Kristo tayo umasa at kumapit. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong salita, sa Biblia na punong-puno ng pagpapalakas ng loob. Panginoon, sa aming pagbabasa nito, sa aming kahinaan, mangyaring tuluyang lumakas ang ating loob at kami magpatuloy sa aming buhay. Paminsan kami, Panginoon, ang siyang nalulugmok at bagsak ang kalooban. Biyayaan mo kami, Panginoon, ng iyong Espiritu upang mapalakas. Kung kami naman, O Diyos, ay nakabangon sa kahirapan at pagkabagsak, mangyaring kami naman ang tumulong upang makabangon ang aming kapwa sa bawat araw. Ito ang dalangin namin, lalong-lalo na sa bagong taong aming hinaharap sa 2022. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Dito po nagtatapos ang New Year's episode ng COVID Watch Weekend. Nasa gitna man tayo ng pandemya, lalo na't maraming bansa ang dumaranas ngayon ng surge dahil sa Omicron variant, patuloy na ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat. Habang ginagawa din naman natin ang lahat ng tama para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Hanggang sa muli po nating pagkikita dito sa COVID Watch Weekend, sa pangalan ng ating buong pangkat, ako po ang inyong nakasama, Hailey Bernardo Sampang, nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo, para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.